Maawa ka sa amin, maawa ka sa Ikaw na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na nalulunod sa kalalang Ama. Maawa ka sa amin, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon, ikaw lamang Jesucristo, ang kataas-taasang kasama ng Espiritu Santo, kalatian ng Diyos Ama. Amen. Papuri sa Diyos sa Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong sa masasayang araw na ito ng aming pagdiriwang sa pagkabuhay ni Kristo, kami makaganap ng pagdiriwang na wagas upang ang aming ginugunita ay lagi naming matupad sa gawa sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pakinggan po natin ang pagpapahayag ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, ipinabatid sa mga hentil na sa udyok ng Espiritu Santo na pagpasyahan ng mga apostol na hindi na nila kailangang patuli, kundi ito pa rin na lamang ang mga bagay na talagang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito: kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe at naging mainitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem sina Pablo at Bernabe at ang ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Kaya't minabuti ng mga apostol, ng matatanda at ng buong simbahan na pumili ng ilan sa kanila upang suguin sa Antioquia, kasama ni na Pablo at Bernabe. At sinugo nila ang mga pangunahin ng mga kapatid, si Judas na tinatawag na Barsabas at si Silas.
Ipinadala nila ang sulat na ganito ang nilalaman. Kaming mga apostol at matatanda ay bumabati sa mga kapatid na hentil sa Antioquia, sa Syria at Cilicia. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahang galing dini, bagamat hindi namin sila inutusan. Di umano'y binabagabag kayo sa pamamagitan ng kanilang sinasabi. Kaya't napagkaisahan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na Bernabe at Pablo, na di nag-atubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Sinusugo nga namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag sa inyo ang nasasaad sa sulat na ito. Sa udyok ng Espiritu Santo, ang naging pasya namin ay huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga diyos-diyosan, ng dugo at ng hayop na binigti. Huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga bagay na ito at mapapabuti kayo. Paalam. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginoon, iyong kaawaan, upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla. Ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Purihin ka nawa ng lahat ng tao. Purihin ka nila sa lahat ng dako. Ang lahat sa aming pinagpala. Naway galang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri
sa iyo ang lahat ng mga tao. Sa ikalawang pagbasa, nakita ni Apostol San Juan sa kanyang pangitain na wala na ang araw o buwan upang bigyang liwanag ang banal na lungsod. Dahil ang kaningningan ng Panginoon ang nagbibigay liwanag doon na siyang talagang kailangan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ng pahayag. Nilukuban ako ng Espiritu at inihatid ako ng anghel sa ibabaw ng isang napakataas na bundok. Ipinakita niya sa akin ang Jerusalem, ang banal na lungsod na bumababa mula sa langit buhat sa Diyos. Nagliliwanag ito dahil sa kaningningan ng Diyos, kumikislap na gaya ng hiyas na haspeng sinlinaw ng kristal. Ang pader nito ay makapal at mataas ang may 12 pinto. Bawat isa ay may bantay na anghel. Nakasulat sa mga pinto ang pangalan ng 12 lipi ng Israel. 3 ang pinto ng bawat panig. 3 sa silangan, 3 sa timog, 3 sa hilaga, at 3 sa kanluran. Ang pader na lungsod ay may 12 lasaligang bato. At nakasulat dito ang pangalan ng 12 apostol ng Kordero. Napansin ko na walang templo sa lungsod, sapagkat ang Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang Kordero ang pinakatemplo roon. Hindi na kailangan ng araw o ang buwan upang liwanagan ng lungsod, pagkat ang kaningningan ng Diyos ang nagbibigay liwanag doon. Ang Kordero ang siyang ilawan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang sa'kin nagmamahal, tutupad sa aking aral, Ama't ako'y mananahan. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon yun, sinabi ni Jesus sa kanyang malagad, ang umiibig sa akin ay tutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama, at kami isa sa Kanya, at mananahan sa Kanya. Ang hindi umiibig sa akin ay hindi tumutupad sa aking mga salita. Hindi akin ang salitang narinig nyo, kundi sa Amang nagsugo sa akin. Sinabi ko sa inyo mga bagay na ito samantalang kasama pa ninyo ako.
Ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo, ay susugoy ng Ama sa pangalan ko at siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad na ibinigay o ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Sinabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit babalik ako. Kung iniibig nyo ako, ikagagalak nyo ang pagpunta ko sa Ama, sapagkat dakila ang Ama kaysa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kung mangyari na'y kayo'y manalig sa akin. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang hapon sa inyong lahat, mga minamahal na kapatid. Sa pagkakataong ito ay pinauuna ko na po yung pasasalamat. Una sa lahat do sa Hermano Mayor sa taong ito, si Binibining Jewel Rich Dumalanta, ang Dumalanta family at yung Prias family sa pagtanggap nila na manguna sa taong ito para sa Flores de Mayo. At gayon na rin, pinasasalamatan ko na rin po yung mga naririto ngayon at pinaunlakan na makibahagi sa gagawin nating mamaya na prosesyon kasama yung sagalakan. Alam ko po yung pakiramdam nyo. Ano yung mga sagala, yung mga konsorte, sa init ng damit nyo, sa mga saya, tsaka sa mga barong. Alam ko yung feelings nyo, yung pakiramdam nyo. Katulad din po, ang pakiramdam ko sa oras na ito. Ganun pa man, kinakailangan pong andun pa rin yung poise, nakangiti. Kaya pinauna ko na po yung pasasalamat sa inyong lahat. Naniniwala ako na yung sa pagkakataong ito, una nang natutuwa yung mga bagulang nyo, lalo ni mga nanay nyo, di ba? Proud sa inyo na maging bahagi ng sagalahan sa ating parokya, saan man simbahan. So, pinasasalamatan po na rin yung mga bagulang, lalo tigit yung mga nanay na naririto. Alam nyo, may kasabihan, nung dati sinasabi na every man's success is a woman. Pero sabi daw, merong masigit na totoo doon. Every man's success is a mother. Naniniwala ho ba kayo doon? Lalo na sa ating mga Pilipino, sa totoo lamang, di ba? Maanak na lalaki o babae, palagi nandun yung suporta ng nanay. At yung suporta, literal man, physical man, hanggang moral support, emotional support, at kung anumang support nandoon, material support nandoon, yung anumang daang tahakin ng isang anak, nandun palagi ang isang ina, ang isang nanay. Alam ko po, may kanya-kanya tayo, ang bawat isang kwento, sa isang ina. May kwento ko lamang pong konti. Ako po kasi, medyo kakaiba yung sitwasyon ko. Ako po'y lumaki sa lolo ko, sa tatay at nanay ng nanay ko. Lolo ko sa mother. Lumaki ko, literal, mula ospital, na kung saan ako pinanganak, inuwi ako nung lolo ko. Hindi ko alam, hanggang sa magkaisip ako, doon ako lumaki sa kanya. Hindi sa nanay, talagang sa nanay ko. Nung magkaisip ako, tinanong ko, bakit, yun na nga, bakit ako wala sa nanay ko at nasa lolo ko?
binigay sa akin yung kwento, maikling kwento lamang po. Yung palang nanay ko, 3 silang babaeng magkakapatid at nag-iisang lalaki. 3 babae, 1 lalaki. Yung lalaki nilang kapatid, nung teenager na nag-aaral, magaling mag-drawing, naka-enroll sa UP, nagkasakit ng malubha at eventually namatay. Sabi ko, bakit ako napunta doon? Ano kinalaman ko po? Ako ang panganay na apo na lalaki. Doon ko po na-realize, laking sakripisyo, lalo na sa nanay ko, na ibigay ako dahil ako ang panganay sa mga anak nila. Kaya, doon ako lumaki. Pero just the same, pareho pa rin po. Sa totoo lamang, hanggang sumatumanda, hanggang sa pumasok sa seminaryo, hindi ko kailanman naramdaman yung kawalan ng ina sapagkat nandoon palagi siya at nakasuporta. Nakita ko kung paano isinakripisyo niya yung sariling kagustuhan o kalooban para sa pagbibigay. At kung paano na hindi niya hinayaan maging hadlang upang ipakita ang pagmamahal sa kanyang unang anak na lalaki at ang unang anak. Ba't ko po kinento? Siguro may kanya-kanyang kwento kayo sa buhay nyo, lalo na sa inyong mga nanay, sa mga ina, sa mga mama, sa mami. Kaya nga minsan nakakalungkot po na marinig na totoong nangyayari na mga ina na kayang tiisin, kayang talikuran, kayang saktan ang kanyang anak. Siguro yung huli, talagang nakapanglulumo. Siguro narinig po nyo dito mismo sa Bulacan, yung isang nanay dahil sa depression, binuhusan ng gaas yung 3 anak, 6 years old, 3 years old, 1 year old, at sinunog. Hanggang sa huli siya, sinunog yung sarili. Siguro hindi natin ma-imagine na kayang gawin ng isang ina sa kanyang anak. Nakitli ng buhay, lalo na sa napaka-sakit na pamamaraan. Mga kapatid, mga minamahal na kapatid, hindi pa rin may sasantabi ang kadakilaan ng maraming ina na handang magsakripisyo kahit na iyalay ang sariling buhay para sa kanyang anak at mga anak. Marami dito ang mga ina. Alam ko po na hindi mahirap unawain. Handa niyong gawin lahat-lahat, literal, para sa mahal niyong anak. Ito ang dahilan kung bakit marami tayong mga pagdiriwang sa karangalan ng isang ina. At ito'y walang iba kung hindi ang mahal na Birheng Maria, sapagkat lahat ay tinanggap niya, lahat tiniis niya, lahat pinasan niya para sa kanyang minamahal na anak na ating Panginoong Hesus. At kung paanong alam natin ang anak niyang ito, lahat ay pinatunayan upang ipadamas sa atin ang kanyang lubos na pagmamahal. Kung paano na, sabi nga, He gave up everything, literally everything, even His own life for all of us. At ito'y naganap sa pamamagitan ng kanyang paghihirap at kamatayan sa krus. At ngayon, ipinagdiriwang natin o ginugunita natin ang mga linggo matapos ang kanyang sakripisyo ng pag-aali ng buhay. Muli siyang binuhay ng Ama kung paanong dahil na rin sa kanyang dakilang
pagmamahal sa atin, ang kanyang muling pagkabuhay. At hindi pa rin po doon natapos sapagkat ipinangako ni Jesus sa kanyang mga mahal sa buhay, sa mga alagad, kailanman hindi niya iiwanan, hindi niya pababayaan, hindi niya tatalikuran ang kanyang mga minamahal. At ang pangakong ito ay tinupad ng Panginoon nang isugo niya ang banal na Espiritu. Kaya nga sa susunod na linggo, nabanggit ko nga, ipagdiriwang natin ang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng ating Panginoon. At pagkatapos ng isang linggo, yung paglukob o pagbaba ng banal na Espiritu, ang tinatawag na Pentecostes. Mga minamahal na kapatid, sino ba sa atin na narito hindi nakadama ng kawalang pag-asa sa buhay? Alam nyo, kahit gaano kaingay, kahit gaano karaming tao nakapaligid sa atin, kahit gaano kagulo sa buhay natin, may mga pagkakataong pakiramdam natin tayo nag-iisa. Wala tayong makasama. Wala tayong makaramay. Lalo na sa mga pagpapasan ng mabigat na krus sa buhay natin. Mga kapatid, huwag po niyong kakalimutan. Huwag nating kalilimutan ang Panginoon. Hindi tayo kailanman kinalimutan at pinabayaan. Nananatili siyang kasama natin sa pagtahak natin sa buhay na ito. At lalo tigit itinagubili niya sa atin itinagubili niya tayo sa kanyang ina. At ito nga ay sa katauhan ng ating mahal na Birheng Maria. Sinong ina ang makatitiis sa kanyang anak? Pinatunayan ito ni Maria hanggang doon sa paanan ng krus. Nanatili siyang tapat sa kanyang anak. At ito rin ang patuloy na nais siyang ipadama sa bawat isa sa atin. Ang mahal na Birheng Maria na ating ina. Kailanman kasama natin. Siya ang ating nanay na handang umalalay sa atin. Anuman karanasan natin sa buhay natin sa araw-araw. Mga kapatid, ayoko man pong banggitin pero nakalulungkot. Hindi ko sasabing uso, pero bahagi ata ng buhay ng tao, yung depression, mawala ng pag-asa, yung humina ang loob, sumuko. At ang totoo, hindi lamang sa mga matatanda, kahit na sa mga bata. Nakalulungkot po, maraming mga kabataan na nais wakasan ng buhay dahil hindi makayanan ang kanilang dinadala. Mga kapatid, huwag tayong magsawa na lumapit sa ating mahal na ina. Huwag tayong magduda, mag-alinlangan. Ang Panginoon ay nananatiling kasama natin. Anumang sitwasyon sa buhay natin dito ngayon. Kaya nga sa ating ngayong sama-sama na paglapit sa ating Panginoon sa pagdiriwang ng banal na misa at gayon na rin sa pagbibigay ng espesyal na pamamaraan ng pagkilala sa katapatan ng mahal na Birhen sa kanyang anak na si Jesus at sa ating lahat. Sana magbigay ito sa atin ng lakas ng loob na manatili na nagtitiwala, manatiling umaasa, at manatiling nagmamahal sa ating Panginoon. Ito ang magdadala sa atin sa tunay na buhay. At ito ay ang buhay na walang hanggan doon sa piling ng ating Panginoon. Kasama ng ating mahal na ina. Mga kapatid, mga minamahal na mga magulang, lalo tigit na mga ina na naririto ngayon, sana palagi kayong kasama ng inyong anak o mga anak hanggang sa wakas, hanggang katapusan, tulad
ng ating Panginoon at tulad ng ating ina na si Maria. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ipahayag natin ang pananampalataya, sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya naman ako kay Hesu Kristo, ang iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay at inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang maikatlong araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at uhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na maguli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapatid, sa amang nagsugo sa anak, dumalangin tayong pawiin ang ating takot at pagkabalisa ng ating isamo. Panginoon, gabayan ang iyong simbahan. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa banal na simbahan, sa namumuno ng bagong hirang na Papa, upang lagi niyang ipangaral ang pag-ibig sa Panginoon sa pagtupad ng kanyang salita. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa mga bagong halal na pinuno ng pamahalaan, upang matumbasan nila ang tiwala at pag-asa ng mga nagluklok sa kanila sa tungkulin, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa mga natatakot at nababalisa sa buhay, upang mapawi ang mga ito ng kanilang pananalig at pag-asa sa Panginoon, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa ating natitipon ngayon, upang sa panahong tila wala ang Panginoon, manalig tayong kasama natin ang ipinangakong Espiritong Banal. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Para sa mga yumao, lalo na si Papa Francisco, upang makamit nila ang kapayapaang dulot ng pag-ibig at pagsunod kay Kristo. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gabayan ng iyong simbahan. Ama naming mapagmahal, sinugo mo yung anak at ang Espiritu Santo upang mapawi ang aming takot at pagkabalisa at paghariin ang iyong kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen.
Magsitayo ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating sakripisyo ay maging kalugod-lugod sa Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, paakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoon nating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubo sa aming lahat. Ang katawan ng anak mong sa krus na bayubay ay handog ng pag-ibig na walang kapantay. Ito ang paghahain ganap mong kinalugdan. Ito ang nilunggatin ng dating pag-aalay. Ang buong sarili na iyong anak na si Jesus ay inihain sa iyo upang kami matubos. Siya ang dambana at paring naghahandog. Siya pa rin ang tupang handog na binukod. Kaya kaysa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukaltan ng kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mo ang banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoon Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yun, inyabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Inyabot niyang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin yung lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Na namatay
Ama, ginagawa namin yan ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak. Kaya tiniyali namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leo naming Papa at ni Dennis naming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na wala wakas. Kaysa na malabiring Maria niya ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso sa San Jose, kaysa na mga apostol, lahat ng mga banal, si San Isidro Labrador, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ng pagpupuri, si kararangal mo sa pamamagitan ng anak naming Panginoong Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Mga kapatid, sama-sama tayo na tumawag sa ating Ama ng buong pagmamahal sa panalangin ng mga anak. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at yedya mo kami sa lahat masama. Iniling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan, nilay sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo si Apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala.
Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa yung sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay sumayon lahat. At sumayo rin. Ibahagi natin ang kapayapaan ng Panginoon sa isa't isa, magbatian tayo. Narito si Jesus, ang dakilang pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Mapapalad tayong lahat na tinatawagan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
Magsilod po ang lahat. Panalangin kay San Isidro Labrador. Ama naming makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa iyong walang hanggang kabutihan sa katauhan ng aming patron na si San Isidro Labrador. Siya ang aming halimbawa sa buhay kabanalan at tapat na paglilingkod sa iyo. Matularan nawa namin ng kanyang pagiging matyaga upang kami ay makaganap sa aming mga tungkulin ng may katapatan, kasipagan at pagmamahal. Siya ang nagpatunay na ang pagsisikap na may kalakip na pananampalataya ay magdudulot ng kabanalan. Ama naming mapagmahal, itinataas namin sa iyo ang aming pamayanan at parokya na aming ipinaampon sa pamamatnubay at pagkalinga ng aming patron na si San Isidro Labrador. Nawa ito ay mabuklod sa diwa ng pagtutulungan at pagmamalasakit sa bawat isa. Magkaroon din nawa kami ng maalab at dalisay na pagmamahal sa banal na misa
upang kami ay mahubog sa buhay kabanalan para sa ikatatangkilan ng iyong ngalan. Sa tulong ng iyong biyaya at sa panalangin ng aming patron na si San Isidro Labrador, nakikiusap kami na pagkalooban mo ng taimtim na pag-ibig sa iyo, upang patuloy kami na magsikap na isabuhay ang aral ng aming pananampalataya ng may malinis na kalooban at matiwasay na pamumuhay sa araw-araw. Hinihiling namin ito sa ngalan ni Hesukristo, na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. San Isidro Labrador. Magsitayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Yumuko kayo ngayon at tingin ang pagbabasbas na nagmumula sa Diyos. Ang Diyos na tumubos at kumupkop sa inyo, pakundangan sa pagkabuhay ni Jesucristo, ay sa naman magpala sa inyo ng kaligayahan magpasawalang hanggan. Amen. Kayong pinagkalooban ng manunubos ng walang maliw na kalayaan, ay pagkamitin na niya ng kanyang pamanang buhay na walang hanggan. Amen. Dahil kayo'y kaisa niyang bumangon mula sa kamatayan, pakundangan sa pananampalataya at binyag, kayo naway makatambal na mga nasa kalangitan, pakundangan sa iyong mabuting pamumuhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayo at baunin ang pagmamahal na nagmumula sa Panginoon. Salamat sa Diyos. Para po sa lahat ng kasama sa Flores de Maria, pumunta na po sa likod at ayusin na po ang ating pila. Maraming salamat po.